northeastern portion ng Sorsogon, dito rin sa may bandang eastern portion ng Northern Samar, dito sa may bandang Eastern Samar. Samantala, wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng yellow, no? Dito sa southeastern portion ng Isabela, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Quezon, sa eastern portion ng Rizal, sa Laguna, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Burias at Ticao Island. Ganon din dito sa may bandang central portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa rest ng Northern Samar. Samantala, warning signal number 1 naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Dito nga sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ganon din sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Rizal, sa may bandang Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, sa Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate. Wind signal number 1 din dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, dito nga sa may bandang Biliran, northern at saka central portion ng Leyte, dito rin sa northeastern portion ng Southern Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island, northernmost portion ng Iloilo, at northernmost portion ng Dinagat Island. So para po sa kumpletong detalye ng mga munisipalidad na nakapaloob, example dito sa northern at central portions ng Leyte, ang ating pong Tropical Cyclone Bulletin ay available sa ating official website, bagong.pagasa.dost.ph. Mangyaring pumunta dun sa Tropical Cyclone segment, i-click nyo po yung tropical or yung Pepito na link, and then may makikita po kayo sa upper right corner, PDF file ng latest Tropical Cyclone Bulletin natin. Yun po yung pinapalabas natin at dinidistribute natin sa ating mga partner agencies, sa general public, at kompleto po ang listahan ng mga munisipalidad na nakapaloob nga dito sa mga lugar na may warning signal. So ngayon, maaaring magtatanong naman ng mga kababayan natin, no? Warning signal number 1 sa Metro Manila, pero basically, okay pa po ang lagay ng panahon. Malamang dito rin sa mga ilang bahagi, sa kanlurang bahagi ng Luzon. So, muling paalala natin, no, yung lead time or yung palugit, bago natin actual na maramdaman, yung tinatayang lakas ng bagyo. For example, sa wind signal number 1, up to 61 kilometers per hour, maaring maramdaman ang lakas ng hangin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue in 36 hours or less. So, kaya po, dito sa mga lugar na naka-highlight ng blue, ay may ample time for preparation pa rin po. Subalit, doon sa lugar na may warning signals number, higher warning or wind signal, mas maliit na po ang lead time. Kaya ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala, ilang araw na rin po tayo nakipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na partner natin sa disaster preparedness and mitigation measure. By this time, hopefully, ay enough na po yung stock ng supply natin at ng mga partner agencies natin. At as much as possible, manatili na po sa loob ng kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo, iwasan ng pumalaot, lumabas ng bahay, patuloy na mag-monitor sa updates ng Pag-asa, at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government officials at local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy ng mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, himay naman natin ano yung inaasahang pagkilos ng bagyong si Pepito in the next 3 to 5 days. Generally, kung titingnan natin, ang magiging pagkilos ng bagyo ay west-northwestward. At mapapansin natin, no, bukas ng gabi, or ngayong gabi hanggang possibly bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall ito dito sa may bandang Catanduanes area. Pero balikan natin yung tinatawag nating area of probability, itong parang apa na nakapaloob itong center track. No? Kung titingnan natin itong area of probability, we're not ruling out the possibility ng landfall scenario dito sa may bandang eastern coast ng Camarines Sur or Albay sa parehong oras. Ibig sabihin, posibleng dito talaga sa Catanduanes, posibleng dito sa Albay or Sorsogon area, or along the eastern coast of Quezon or Aurora, bukas ng hapon. So either way, nagbigay na po tayo ng abiso, yung mga lugar, hindi lamang yung posibleng tamaan ng sentro, no? Kundi lahat ng binanggit natin kanina na may warning signal or wind signal, dapat handa po. Mapapansin natin na after tumama sa may bandang Catanduanes, kikilos ito patungo ng Central Luzon at posible bukas ng gabi, no? Or mamayang gabi, ay dahan-dahan na itong lalagpas ng kalupaan, or bukas ng gabi, dahan-dahan na lalagpas ng kalupaan ng ating bansa, yung sentro nito. Pero bagamat tinatayang lalagpas na yung sentro, dahil napakalawak po ng radius nito, at this point sigurado may mga epekto pa rin po ito sa nakararaming bahagi ng Luzon. And then yun nga, inaasahan natin posibleng tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility sa darating na Lunes.